Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Halos hindi matingnan ni Blake ang figurang ibinalot sa puting kumot. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Nagpupuyos ang kalooban niya, pero wala nang buhay ang taong iyon. Lumabas na siya ng morgue at naupo sa mga upuang nakahilera sa gilid ng mahabang pasilyo ng hospital. Naaamoy niya ang gamot at nadarama ang malamig na baldusang tila na nanunuot pa sa kanyang kalamnan. Gusto na niyang tumakbo papalayo sa lugar na iyon. Gusto niyang sumigaw. Parang puputok ang dibdib niya. Gusto niyang malusaw na lang. Hindi siya nakatulog ng maayos. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Ang mga araw ay tila daang taon na ang katumbas sa kanya. Umagos ang luha sa kanyang mga mata. Wala na siyang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mga tao. Ano ba ang alam ng mga ito sa nararamdaman niya? Ano ba ang magagawa ng mga ito sa bigat na nasa dibdib niya? Kailangan lang niya ang kanyang asawa. Napayuko siya at naisambunot ang mga kamay sa magulong buhok. Maya-maya isang pares ng lumang tsinelas ang nabistahan niya habang siya ay nakayuko. Isang pares ng tsinelas ay pag-aari ng isang taong nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Marumi ang mga paa ng taong nagmamay-ari ng tsinelas na iyon. Pero may kung anong pumudlit sa dibdib niya. Nag-angat siya ng mukha at tumambad sa kanya ang mukhang inaasam-asam niyang makita. Ang madungis na mukhang nito, pero mukha iyon ng babaeng pinakamamahal niya. Nakangiti ang babae sa kanya habang nakayuko ito. May pananabik sa mga ngiti nitong iyon. May pangungulila rin. Angela? Halos bahaw lang ang tinig niya. Walang gaanong tunog ang lumabas sa lalamunan niya. Natatakot siya na baka dinadaya lang siya ng kanyang mga mata. Na baka nababaliw na siya sa sobrang pangungulila sa kanyang asawa. Blake? Mahina ang boses nitong sambit sa kanya. Suot pa rin ni Angela ang damit noong araw na mawala ito. Marumi na nga ang damit nito. Ikaw ba talaga yan? Tumayo siya pero kaagad din bumagsak pa upo. Nanginginig pala ang mga tuhod niya. Nasapo niya ang dibdib sa halo-halong emosyong nabuhay sa puso niya. Ikaw ba talaga yan? Una na naginip lang ako. Itinaas niya ang kamay upang hawakan ang nasa harapan niya. Pero hindi niya mahanap ang lakas ng loob para gawin iyon. Ang babae na nagkusang hawakan ang kanyang mga kamay at mahigpit na pinisil ang mga iyon. Pinagdikit nito ang mga noo nila at mariin itong pumikit. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Takot na takot ako, Blake. Parang may gumapang na bigat sa dibdib ni Blake nang marinig ang takot at pangamba sa boses ng asawa niya. Ngayon alam na niya na hindi ito isang panaginip lang. Totoo ka. Totoo ka nga. Mahigpit niyang niyakap ang asawa. Hinagod ang likod nito at pinupog ito ng halik. Wala siyang pakialam kahit na marungis pa ito. Ang mahalaga ay bumalik na ito sa piling niya. What happened to you? Dinala ako ng tiyuhin mo sa abandonadong bahay. Itinali niya ako roon. Sabi niya, kung ang lahat daw na nasa paligid niya ay masasaya, hindi daw pantay ang buhay. Sabi niya miserable raw siya buong buhay niya. Kaya gusto niyang may maging katulad niyang miserable rin. Marahas siyang napamura. Hindi na niya napigilang magmura ng malakas. Anong klaseng pag-iisip meron ang tiyuhin niya? Ano ang kinalaman nila sa buhay nito? Kung naging miserable man ito, iyon ay dahil iyon ang pinili nitong buhay. He can always choose to let go of the past and move on. Pero mas pinili nitong magtanim ng galit. Maraming tao na itong idinamay sa pagiging miserable at galit nito. Bakit ganito ang itsura mo?
Muntik na ako masama sa sunog. Gusto akong patayin ng tiyuhin mo. Saglit siyang huminto sa pagsasalita para payapain ang nag-aalimpuyong emosyon. Kung walang tumulong sa akin, baka wala na ako rito ngayon, Blake. Sino ang nagligtas sa'yo? Ako. Sambit naman ang boses babae. Si Talia ang nalingunan nila. Marungis din ito at wala sa kaayusan ng hitsura nito. Inigligtas ako ni Talia. Ani naman ni Angela. Pasensya kung naging kasabot ako ni Roberto sa kawalang hiyaan niya noon. Pero nagising na ako sa kabaliwan ko. Nang malaman kong may balak na hindi maganda si Roberto kay Angela, doon na ako nagdesisyon na iwanan si Roberto. I went to the police station to report what I know about his plan. Nang malaman kong nawawala si Angela at naalala ko ang maliit na bahay sa Santo Cristo, naisip ko na doon niya marahil dinala si Angela. At tama nga ang hinala ko. At salamat sa Diyos at hindi ako nahuli at nailigtas ko pa si Angela. Mahaba nitong salaysay. Paano nasama sa sunog si Roberto? Tanong naman niya. Nag-away kami. Inaway ko siya. Hindi niya alam na bigla na lang akong susulpot doon. Nagsisimula na ang sunog at gusto kong iligtas si Angela na nakatali sa upuan. Pero hindi niya ako pinayagan. Itinulak niya ako at kumuha siya ng patalim. Kaya nang mahawakan ko ang isang lagayang gawa ng luwad, ay hindi na ako nagdalawang isip ni hampas iyon sa ulo niya. Nawalan siya ng malay. Nakalabas na kami ni Angela bago pa tuluyang nilamon ng sunog ang bahay at naiwan sa loob si Roberto. Nagbugas si Talia ng hangin pagkatapos balikan sa isipan ang mga nangyari. Lumayo kami ni Angela dahil natakot kaming baka buhay pa si Roberto. Kaya wala kami roon nang dumating ang pulisya at mga investigador. Nang mabalitaan naming namatay sa sunog si Roberto, saka kami nagdesisyong pumunta rito. Handa na akong makulong kung iyon ang nararapat na kaparusahan sa nagawa ko. You're not going to jail. Singit naman ni Attorney Landicho na nakalapit na pala. Tutulungan kita. Nagpasalamat ang dalaga sa abogado pagkatapos ay tumingin ito kay Angela. Puno ng pagsisisi ang kislap sa malungkot nitong mga mata. Patawarin mo ako, Angela. Magkaibigan tayo pero inilapit kita sa peligro. Maiintindihan ko kung hindi mo na ako mapapatawad. Inabot ni Angela ang kamay ni Talia at mariing pinisil iyon. Biktima ka rin ng pagmamanipula ni Roberto. Isa pa, nakabawi ka na nang iligtas mo ang buhay ko. Maya-maya ay dumating si Irene kasama ang mga magulang ni Blake. Humahagulhol agad si Irene at sumali sa mainit na yakapan nila Talia at Angela. Sinubok man ng panahon ang pagiging magkaibigan ng tatlo, ay napagtagumpayan na nila ngayong malampasan ang lahat ng balakid at lamat sa kanilang relasyon. Buo na ulit ang mga ito. Mainit na hinahalikan sa labi ni Blake ang asawa habang dahan-dahang pinag-iisa ang kanilang katawan. Hindi niya nasikil ang pag-alpas na mapusok na ungol mula sa kanyang mga labi nang maramdaman ang tuluyan nilang pag-iisa ni Angela. Ang isang kamay naman niya ay nakatukod sa kama upang suportahan ang mabilis na ritmo ng kanyang paggalaw sa ibabaw ng asawa. Kada ulos niya ay tila may kuryenteng gumagapang sa kanyang gulugod. Ninanamnam nila ang init ng isa't isa, lalo na pagkatapos ang lahat na pinagdaanan nila. Ang pananabik at kagustuhang ipadama sa isa't isa. Ang rubdob ng kanilang pagmamahal ay nag-uumapaw. Ako lang ang pwedeng umangkin sa iyo, Angela. Ako lang. Hingal na wika niya. Nakatira na sa kondo niya sa Maynila si Angela. Ayaw muna niya itong dalhin sa malaking bahay katabi ng lighthouse dahil sa insidenteng nagbigay dito ng hindi magandang alaala. Si Manang Sorena naman ay maswerte namang nakaligtas at nakalabas na ng hospital. Bigla siyang natigilan ng maalala ang batas na napupunan ng kanyang asawa. Idinampi niya ang mainit na palad sa tiyan nito. Nagiging marahas na ba ako sa pag-angkin ko sa iyo, Angela? Baka nakasama na sa pagbubuntis mo. Huwag mo akong binibitin ng ganito, Blake. Aawayin talaga kita. Sita nito sa kanya. Pinukol siya ng masamang tingin ni Angela. Maya-maya ka na magtanong, pwede ba? Nagkatunog ang ngiti sa mga labi niya.
Napakaganda talaga ng asawa niya. Mula noong mga bata pa lang sila, ay wala na siyang ibang nakitang mas maganda pa rito. Napakaswerte naman niya na siya ang piniling mahalin ng puso nitong ayaw tumingin sa iba. Muli niyang iginalaw ang ibabang katawan na nagpasinghap kay Angela. Nagiinit lalo ang katawan niya, lalo na at nakikita niya ang pagkagat ni Angela sa labi nito, habang lalong tumitingkayad ang pamumula ng mga pisngi nito. Umungol si Angela at dumiin ang mga kuko sa likod niya. Iniliyad nito ang likod. 2 magkasunod na beses na nitong naabot ang rurok bago niya nadama ang paghagod ng kakaibang init sa kanyang puson. Itinaas niya ang kaliwang paa niya para mas masumpungan niya ito ng mas malalim. Pagkatapos ng mainit nilang pagniniig ay sumiksik sa gilid niya si Angela. Umunan ito sa braso niya at hinalikan siya sa leeg. "I love you, Blake." Matamis siyang napangiti. Hinagod niya ang buhok ng asawa, puno ng ingat. "Patunayan mo." Kinurot naman siya ni Angela sa tagiliran. "Hindi ko pa ba yun napapatunayan sa'yo?" "Gawin mo na lang, please." Pinukol siya nito na nagdududang tingin. "Ano ba yun?" Itinuro ng mga mata niya ang walk-in closet. "Pwede bang tingnan mo muna ang walk-in closet? May damit na yun na para sa'yo." Kaswal niyang sabi rito. Nang bumangon naman si Angela ay tumayo na rin siya at nagsuot ng pantalon. Kinuha ni Angela ang roba at isinuot saka pumasok sa walk-in closet. Naupo lang siya sa kama at naghintay. Inaabangan niya ang magiging reaksyon ng asawa. Oras na makita nito ang pinapatingnan niya rito. "Alin ba rito? Hanapin mo na lang." Sa ulado ng asawa niya ang kanyang mga damit kaya matutukoy agad nito kung alin ang naiiba. Malalaman din naman nito agad kung alin doon ang hindi nito pagmamay-ari. Hindi naglipat minuto ay narinig na niya ang malakas na paghagulhol ng asawa. Napangiti siya at hinintay lang talaga itong lumabas. Paglabas nito ay nakasampay na sa kamay nito ang trahe de boda na ipinapasa sa lahat ng babaeng ikinakasal sa pamilya Dinero. Naalala niya ang sinabi ng mama niya that she wanted Angela to be her daughter-in-law. Natupad na iyon huli, pero hindi pa na isusuot ni Angela ang trahe de boda na mahalaga sa pamilya Dinero. Ano ang ibig sabihin nito? Kinukusot nito ang mga mata na parang bata. Ano ba sa tingin mo? Naaaliw niyang tanong. Pumadyak naman ito. Sabihin mo na. Tumayo siya at hinila ang asawa para mayakap ito na mahigpit. I want to give you a proper wedding, Mrs. Dinero. Pakakasalan na kita sa simbahan. Totoo ba? Nanginginig na ang mga labi ng asawa na nagbabadya na muli nitong paghagulhol. Napangiti siya at niyakap ito na mahigpit. It's time I hear you say, I do. Hindi na itago ni Belinda ang galak ng sabihin ni na Blake at Angela na ikakasal na ang mga ito sa simbahan. Niyakap ni Belinda ang asawa at napaiyak sa sobrang saya. Manaman, bakit umiiyak ka? Tanong naman ni Blake sa ina. Masaya lang ako. Masayang masaya. Sa hinabahaba na nilakbay ninyong dalawa. At sa lahat ng mga pinagdaanan ninyo, kayo pa rin pala talaga ang magkakatuluyan. Kung babalikan ko ang nakaraan, sino ba ang magsasabing magiging mag-asawa kayo sa huli? Mabuti na lang at pumayag itong si Angela na pakasalan ka sa simbahan at maging asawa mo sa kabila ng katangahan mo noon, Blake. Well, technically, we are already married and Angela is already my wife. Kaya kahit nakumontra pa siya sa kasal namin sa simbahan, ay nakakabit na naman ang apelyido ko sa pangalan niya. Itinirik ng ginang ang mga mata niya. Akala mo ba hindi pa sa amin sinasabi ni Angela na ikinulong mo siya sa lighthouse? And if not for the Colorado's properties and business and your promises of freedom after 6 months, she wouldn't have signed the marriage contract. Tinitigan niya ang asawa na matamis lang na nakangiti at nakikinig sa diskusyon nilang mag-ina. Paano ko ibibigay ang kalayaan niya pagkatapos ng 6 na buwan kung may mabubuo na kami? At ma, kailangang malaman mong si Angela ang unang nangalabit pagkatapos niyang pirmahan ang dokumento
ng pagiging legal na mag-asawa namin. Napangisi naman siya. Sandali lang naman. Ginawa ko yun dahil akala ko iyon ang hinihintay mo bago mo ako palabasin ng lighthouse. Depensa naman ng asawa niya sa sarili. O sabihin mo na nga sa akin ngayon, hindi mo ba naisip na malamang mabuntis ka pagkatapos nating gawin iyon? Sabihin nating ibinigay ko nga ang kalayaan mo. Ano, palalakihin mo mag-isa ang baby natin? Natahimik naman si Angela. Maya-maya kumibot-kibot ang labi nito. Alam kong plano mo talagang buntisin ako sa simula pa lang. Nagtakip ng tainga si Belinda. Itong mga batang to talaga. Naiiskandalo na ang tainga ko sa usapan nyo. Bueno, uuwi na kami at babalik na lang sa ibang araw. Sige ma. Uwi ka naman ni Blake. Oh wait, I almost forgot. Sino ang magiging right hand mo sa kasal? Napangiti naman si Blake. Si Attorney Anthony Lanticho. Umuulan ang mga talulot ng bulaklak paglabas ng simbahan ni na Angela at Blake. Hawak ni Blake ng mahigpit sa kamay ang kanyang asawa. Habang malawak lang ang ngiting sinasalubong sa mga bisitang dumadalo upang saksihan ang pag-iisang dibdib nila ng kanyang asawa. Sumulyap siya kay Angela at napasinghap sa kagandahang taglay nito. Simple lang ito, pero ito pa rin ang pinakamaganda sa lahat ng babaeng naroroon. At ang malalim na pagmamahal niya para dito, ang mas nagbibigay ng kulay sa asawa niya. Tumingala sa kanya ang asawa at nagtataka itong mapansing titig na titig siya rito. Anong problema, Blake? I'm just taking a moment to pause and inhale all those wonderful emotion. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin ako makapaniwalang nabigyan ako ng pagkakataong makabawi sa lahat ng mga kagaguhan ko noon. Naghiyawan ang mga nakasaksi sa marubdob niyang pagpapahayag ng damdamin para sa kanyang asawa. Totoo naman kasi, hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Kaya habang buhay siyang magpapasalamat sa Diyos. Habang nasa loob na sila ng sasakyan na maghahatid sa kanila sa hotel, kung saan sila pansamantalang mananatili ng 3 araw, bago sila tumungong ibabansa para sa formal nilang pulot gata, ay mahigpit niyang pinisil ang kamay ng asawa at hinagkan ito sa noo. Mahal na mahal kita, Angela. Napangiti ang kabiyak at yumapos ito sa kanya na mahigpit. Mahal na mahal din kita, Blake. 3 maliliit na pares ng kamay at paa ang kumikiliti kay Angela na nakahiga sa buhanginan. Iminulat niya ang mga mata at hinila ang sarili paupo sa kalumingap sa paligid. Napakaganda ng lugar na kanyang kinaroroonan. Nasa tabing dagat iyon at bughaw na bughaw ang tubig. Pati na rin ang buhangin na pino at malambot sa paa. Magaan ang mga ulap sa kalangitan at may mga grupo ng ibong lumilipad. Nakapalibot din sa kanya ang 3 maliliit na bata. 2 lalaki at 1 babae. They were just toddlers with huge and innocent looking eyes. Nakatingin ang 3 sa kanya. Hello babies, nasaan ang mama nyo? Malambing niyang tanong sa 3. Kumibot-kibot naman ang labi ng babaeng bata. Pagkatapos ay itinaas nito ang kamay na akmang aabutin siya. Mama? Sambit naman ito. Gumayan na rin ang 2 batang lalaki. Mama? Mama? Gulat na gulat siya na lalo nang sabay na yumakap sa kanya ang 3. Nakaramdam siya ng walang kapantay na kasiyahan. Kusa nang gumalaw ang mga kamay niya at gumanti ng yapo sa mga bata. Masaya siya at nagiinit na bumalot sa kanyang dibdib ay naging dahilan upang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Biglang nagising si Angela. Inilibot niya ang mga mata sa paligid. Hinahanap ang 3 bata. Pero wala roon ang mga ito. Dinaman niya ang pisngi. Umiiyak pa rin pala siya. Si Blake na katabi niya sa pagtulog at nagising na pala ay nag-aalalang hinawakan siya sa magkabilang braso. Han, bakit umiiyak ka? May masakit ba sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? O may gusto ka bang kainin o ipabili sa akin? Hinawakan ni Blake ang malaki na niyang tiyan. Ilang buwan na rin ang lumipas buhat nang ikasal sila sa simbahan. Nang hindi siya agad sumagot ay bumangon na ito at nagsuot ng t-shirt.
Sabay abot sa susi ng sasakyan, pero ang mga mata nito ay namumungay pa sa sobrang antok. Saan ka pupunta? Napapantastikuhan niyang tanong sa asawa. Ibibili kita ng gusto mong kainin. To kaneneng hindi ba? Na isasawsaw sa cheese powder? Saan ka bibili nito sa ganitong oras? Meron yan, akong bahala. Ako pa ba? Madiskarte ako. Basta gusto mo, ibibigay ko. Gumuhit na ang ngiti sa mga labi niya. Binuksan niya ang mga braso para yakapin ito. Mukhang naguluhan naman ito gayunpaman. Ay tumalima pa rin naman si Blake at naupo sa kama. Sabay yakap sa kanya. Hindi ako nagugutom, Blake. Okay lang ako. So hindi pagkain ang iniiyak mo. Nagkaroon ka ba ng masamang panaginip? Umiling naman siya. The opposite actually. Isang magandang panaginip. Kung ganoon, bakit ka umiiyak? Kasi masaya ako. Masyado akong masaya. Makalipas nga ang ilang buwan ay nagsilang ng triplets si Angela. Sa puso niya alam niyang ang 3 bata sa kanyang panaginip ay ang ipinagbubuntis niya noon. May isang pagkakataon noon na tila ipinasilip sa kanya ang mangyayari sa hinaharap. Katulad na lang ng maaksidente siya. Ganoon din ang naramdaman niya nang mapanaginipan niya ang 3 bata. Dama niyang muli siyang binigyan ng oportunidad na masilip ang magandang bukas na naghihintay sa kanila ni Blake. Nang ipakita sa kanya ng doktor ang triplets, alam niyang tama siya. 2 lalaki at 1 babae. You did a great, Han. Bulong sa kanya naman ni Blake, puno ng pagmamahal. Nasa tabi niya ito, buong durasyon ng kanyang panganganak. Pinunasan nito ang pawis sa kanyang noo at pinisil ang kanyang kamay. Gusto niyang iparating sa asawa kung gaano siya ka-proud para dito. Meron tayong malulusog na 3 sanggol. Dagdag pa nito. Masaya ka na dapat, hindi ba? Parang ang naalala ko 6 eh. Nakangising wika nito. Tinampal naman niya ito sa kamay. Anong 6? 6 ang sinabi ko kay mama. Sinabi ko sa kanya na 6 na beses kitang bubuntisin para manatili kang kasal sa akin. Pero madaya ka, gumamit ka ng shortcuts. Inisang irin mo lang talaga ang 3. The original plan is 6 pregnancies, so 6 babies, yes. May 3 na, kulang na lang ng 3 pa. Gusto niyang sikuhin talaga ang asawa sa mga pinagdaldal nito. Nakatingin pa man din sa kanila ang doktor at ang mga nurses na ngiti-ngiti habang nakikinig sa mga pinagsasabi ni Blake. Umuo ka na lang, Mrs. Dinero. Magandang lahi naman eh. Wika naman ng doktor. Isa pa, halata namang mahal na mahal ka ni Mr. Dinero. Napaungol naman siya. Naku, Dok, hindi niyo lang alam kung ano ang pinagdaanan ko bago iyan naging patay na patay sa akin. Nalukot naman ang mukha ni Blake. Wala na dapat yon. Hindi ko na ngayon maalala. Ang alam ko lang ay patay na patay ako sa iyo ngayon. Nagtawanan na lang ang lahat ng taong nasa loob ng delivery room. Maya-maya ay yumuko si Blake at may ibinulong sa kanya. Sa 3 sanggol at 3 pang darating. Sa palagay ko ay hindi na ako magiging ganoon, na isa na lamang ordinaryong tao sa nakakarami. Natawa siya at dinampian ng halik sa labi ang asawa. Hinding-hindi na mangyayari iyon, ikaw pa ba? Di ba madiskarte ka? And of course, you always stood out from the crowd. Kinilig ito at matamis ang ngiting umukit sa mga labi. Talaga? Oo naman. Lagi kang pabibo eh. Pati sa puso ko. Napuno ng kalungkutan ang puso ko noon. Pero hindi na. Gusto ng puso ko ngayon ng mas masayang araw na kasama ka. Mahal ko.